na may kalakip na isa sa pinakamahalagang bagay na minimithi ng bawat mananampalataya. 5 minutes po ang aking bibigay na oras sa pag-iisip at pagsagot. $500 po ang aking ibibigay. Ano ang salita ng Panginoon na may kalakip na pinakamahalagang bagay na minimithi ng bawat mananampalataya? Three minutes na lang po. Last 2 minutes. Uulitin. Ano po ang salita ng Panginoon na may kalakip na isa sa pinakamahalagang bagay na minimithi ng isang mananampalataya? One minutes na lang. Ano po yung salita? Kompletong sagot po ang kailangan ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa akin ewan ko po kung ito sasang-anunan ng ating facilitator. Sa nabasa ko po sa ating ebanghelyo, magpakatatag at huwag matitinag. Magpakasipag sa gawain sa ating Panginoon. Yamang alam mong hindi masasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Sapagkat sa iyong pagpapagal, tatamuhin mo ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Salamat kapatid. Isa lamang iyon sa banal na salita ng Panginoon. Wala na po. Sasagot. Kung wala na pong hahabol, ako na po ang sasagot. Wala na po. Ang aking pong katanungan ay tumutukoy sa kung ano ang banal na ang salita ng Panginoon. Halin po kayo. Kahit na late na sa oras. Galingan mo, ha? Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Bagamat ang tema po ngayon ay naiiba dahil may pahulaan pa at may papremyo pa. Subalit bilang mananampalataya at kumikilala sa Panginoon, lalong higit tayong kumikilala. Sapagkat sa dating buhay nga po natin, lahat tayo ay nagkakasala at makasalanan, di po ba? Kaya't anak po nananalig na ang ating minimithi sa buhay na ito ay kapatawaran na mula sa Ama. Salamat po. Salamat mga kapatid. Yun po ay isa lamang sa mabuting salita ng Panginoon na pinagbabatayan. Wala na po. Okay. Sa pagninilay ko po sa katanungan ni kapatid, yung isang sa pananampalataya po natin, kailangan po natin yung magsisi at sumuko sa ating sarili upang kasi pong talaga pong gusto ng Diyos sa atin yung may sa buhay natin yung salita ng Diyos. Yun po talagang gusto ng Diyos sa atin, yung salita niya matimo sa ating mga puso't kaisipan.
Kaya ang kailangan po natin, sumuko at magsisi sa ating mga kasalanan. Yun lang po kapatid. Salamat. Maraming salamat kapatid. Tunay na ang tinura ninyo ay isa sa mga banal na salita ng ating Panginoon. Ngunit hindi po iyon ang tunay na kasagutan. Although, sa akin po, sa damdamin ko, hindi ko po yung ni kapatid na meron pa siyang premyo eh. Pero dahil sa kalooban po ng Ama na nag-uudyok sa akin, kapag po may pag-ibig ka at ang salita niya ay isang salita lamang, pag-ibig, pag-ibig, pag nasa iyo na yun, lahat naroon na. Pagpapatawad, pagiging tapat, magiging makatotohanan, lahat. Pag-ibig, pag meron kang pag-ibig, nakapaloob na po doon lahat. Tunay nga po, maraming salita ang Panginoon na mas mahalaga. Okay, thank you kapatid. Galingan mo ha. Ito po yun sa akin sa pagninilay niya. Katulad nga po ng sinabi ni Tita Pilar, pag nandun ay pag-ibig, lakipan mo pa ng gawa at pananalig at pananampalataya sa Kanya, ano ang hindi mo makakamtan. Yun lamang po. Salamat kapatid. Ang sabi ko nga, maraming salita ang Panginoon na mahalaga. Subalit ano ang pinakamahalaga na taglay ng salita? Ala na po? Kapatid na Beth, baka gusto mong makisali sa puzzle. Ulitin ko po ang tanong. Ano po ang mahal ang salita ng Panginoon na may na isa sa pinakamahalagang bagay na minimithi ng bawat mananampalataya? Okay. Ito po ay narinig ko na sa maraming mga ngaral. Natutunan ko sa 22 taong ko sa isang Katolikong eskwelahan, sa pagdalo ko sa mga retreat, at lalo't higit nang makarating ako dito sa Dambana, napatunayan ko yung natutunan ko sa 9 na taong kong pagparit-parito dito, ang dapat mitiin ng bawat isa na nilalayo ng ating Panginoon para sa atin ay isang bagay, salvation. Salvation, sa Tagalog, kaligtasan ng ating kaluluwa. Wala tayong anumang dapat mithiin dito sa mundo habang tayo nabubuhay. Huwag tayong mithi ng mga material na bagay. Isang bagay lang ang mithiin natin. Makarating tayo sa buhay na walang hanggan sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya ang sagot ko, salvation. Salamat kapatid. Ang sabi ko nga, marami ang salitang banal. Ang salita ng Panginoon na may kalakip na pinakamahalagang bagay na minimithi ng bawat mananampalataya. Sorry po kapatid, hindi po nasiyentuhan. Wala na po, sasabihin ko na. Ang tinutukoy ko po, ang salita ay ang pangako. Ang pinakamahalagang bagay na minimithi ng mananampalataya ay ang buhay na walang hanggan, nakalakip ng pangako. Hindi po kumpleto wala yung pangako ng Diyos Ang salita po, ano ang salita ng Panginoon na may kalakip na isang pinakamahalagang bagay na minimithi ng bawat mananampalataya? Una po, ang pangako.
Ano ang nilalaman ng pangako? Buhay na walang hanggan. Siyang pinakamimithi nating lahat. Bagamat po hindi nasyempuhan, como pinakamalapit sa katotohanan yung sagot niya, bibigay ko na po 500 niya. Hindi nasyempuhan, nala yung pangako. Kapatid, dali po kayo dito. Sabi ko nga po, bagamat hindi na tumbok, como siyang pinakamalapit, ibibigay ko rin po sa inyo. Salamat. Salamat po. Alam niyo po, buhay ang Diyos. Nasa bahay pa lang ako, sabi ko, naku, magmimisyon. Tamang may sasakyan. Subalit yung sasakay, magpapatak-patak pa pang gasolina. Ito po pang gasolina nyo. May pinuntahang maganda. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay na kaibuti ng Panginoon, kay dakila niya, alam ang bawat isipan ng kanyang mga anak. Kaya nararapat lamang na ibigay ang nararapat. Mga minamahal kong mga kapatid, kung kaya po iyon ang aking minarapat na maging tema sa umagang ito, sapagkat ang tinuturan ng banal na Espiritu, iyahayag ko na po ang katotohanan kung bakit iyon ang aking napiling tema. Kasi po mga kapatid, sa mga nakararaang araw, sa aking mga pagpapabendisyon sa mga hinirang na ginagamit ng Espiritong Banal sa dakong tipanan na ito, ay napatid ko po sa banal na Espiritu na hindi lamang miminsan tinuran, makalawa hanggang makaitlo, tinuran sa akin ng banal na Espiritu sa mga katauhan ng mga hinirang na ginagamit na nagbebendisyon sa mga naririto sa banal na dako ng tipanan. Alam po niyo mga kapatid, ang sabi ng banal na Espiritu sa akin, nang ako'y sa kahuli-huli ko magpabendisyon sa nakaraang buwan, tinuran po sa akin, anak, sabi niya, mapalad ka. Dapat kang magpurit magbunyi sa Ama, sapagkat ang minamahal mong kabiyak ay nasa piling na ng Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan. Purihin po natin siya. Palakpakan po natin isang masigabong palakpakan. At ngayon po mga kapatid, hindi na po pwedeng gawin tema ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sapagkat makakamit lamang po natin iyon kung tayo ay binawiin na niya ng buhay. Ang ating po pagninilayan ngayon sa mga pangako ng ating Panginoon, ano na ba ang ating nakamtan? Yun po ang ating pagninilayan sa umagang ito.
tatawag po ako ng isang magpapahayag o magpapalawak ng temang ito na kung ano na sa buhay niya ang nakamtan sa mga pangako ng ating Panginoon. Tatawagin ko po ang ating kapatid na si Marlene. Alam kong mayroon ng pangakong tinanggap yan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Muli po, magandang umaga sa katanghaliang ito, sa mga alagad, sa choir, sa IT, sa pasyente at sa mga tagasunod. Ano na nga po ba ang pangako na nakatamp ko sa Panginoon? Napakalaki na po ang pangakong ibinigay niya po sa akin. Nung sa dati ko pong buhay, hindi ko pa po nakakamtan ang pangako niya sa akin sapagkat ako po ay naghahari at nangunguna sa aking puso at isipan ay ang mga salibutang gawain, hindi mabubuting gawa, at lalong-lalo na ang mga salitang hindi marapat at dapat na lumalabas sa aking bibig. Subalit, purihin, dakilain ang Panginoon, nang ako po ay tawagin niya sa dakong ito, sa pamamagitan po ng pagdalisay niya na husto sa akin, wala po siyang binanggit sa akin na ang pangako niya na ipinagkaloob sa akin ay sabi niya po sa akin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching. Manalig lang daw po ako, magtiwala at lubusang humingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang pagkakasala sa akin. Ang pangako na ipagkakaloob niya sa akin ay aking makakamtam. Di po ba buhayan Diyos? Sapagkat hindi ko po akalain na ako ay isang mapabilang sa mga alagad. Sapagkat noon nga po ang minimithi ko lang ay isang tagasunod na maisabuhay ko lang po ang kanyang mga salita at maisagawa ko po sa pamamagitan po ng pakikinig ko sa araw-araw na pagtungo ko po dito sa dakong ito. Subalit, napakabuti po ng Ama, napakadakila niya, sa pamamagitan po ng mga taong ginagamit niya sa akin pag ako po ay magpapabless. Bawat araw po may sinasambit sila sa akin na maganda na hindi ko pa po alam yung kung ano ang kahulugan nun. Subalit, nagtibay, nanalig, nagbata, ay iyon po pala ay ang pangako niya na ako ay isang alagad na mahirang sa dakong ito sapagkat hindi ko po akalain na ako ay mapapabilang sa mga alagad na napili niya sapagkat ako nga po ay sa dati kong buhay ay punong-puno ng pagkakasala at hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kaya Ama, maraming salamat po sa bawat oras, sa bawat minuto ng aking buhay. At ako ay iyong pinagbatahan at ang pangakong ipinagkaloob mo sa akin ay akin na po natanggap. Iyon lang po at maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa iyo mga ipinahiwatig. Tunay na tunay nga po ang pangako ng ating Panginoon ay dapat panaligan. Hindi tulad ng pangako ng taong napapako, subalit ang pangako ng Panginoon, hindi man nakamtan ngayon, bukas o sa darating mga araw, tiyak na makakamtan. Ngayon po ay tatawag tayo ng iba na magpapalawak ng mga pangako na kung ano na ang nakamtan niya. Tatawagin ko po ang ating kapatid na CAPS, na pinakamatanda ng CAPS, Tata Erning Bailon. Palakpakan po natin ng Maraming salamat kapatid. Dahil nagsasabi ka ng totoo. Pero hindi pa po ako pinakamatanda siguro. Marami po rito. Ako po ay 18 pa lang eh. Unang po ay pasalamatan natin ang Ama
na siyang nagbigay sa atin ng buhay at kalakasan. At lalo siya rin ang nagbibigay sa atin ng karunungan para maibahagi natin at maipaabot sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ako po, sa natatandaan ko po mula nang ako ay tawagin ng Ama, na tinawag po ako na ginawang pamamaraan, ako'y hindi makalakad. Pero sa awa tulong po niya, nang ako po ay dumating dito, matapos akong makinig at namnamin ko ang bawat salita na ipinahayag ng mahal na Apo, sa kauna-unahang pagkakataon po ng pagkapunta ko rito na hindi ako makalakad, noon din pong araw na yon, pinalakad ako ng banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo. Kaya gano'n na lamang po ang aking pasasalamat sa Diyos Ama na siyang nagbigay sa akin ng kalakasan, siyang nagbigay sa akin ng buhay. At mula po noon, nagsika po ako na sa araw-araw, basta rin lamang po at kaya kong lumakad. Pagdating po nung oras ng pagpunta ko rito, hindi na po ako mapalagay sa bahay. Balisang-balisa po ang aking katawan na hindi ko po malamang ibalita kung anong lakas meron. Dahil hindi naman po nagsasalita, bakit para po akong sinusundot na ganon, na para bang sinasabing, anak, tanghali na, magpunta ka na sa dambana. Yun po mga minamahal kong kapatid, isa lamang po yun sa karanasan. At hindi po roon nagtapos. Sa kabila po ng aking pagseserbisyo, paglilingkod, dumating po sa akin ang maraming karamdaman. Handyan po ang umihi ako ng dugo, na ang sabi ng mga doktor, bibiyakin at magiging kanser, nang dahil po sa aking paniniwala na tanging ang Diyos Ama lamang ang pinakamainam na doktor na dapat kong puntahan. At iyon po ang aking ginawa. Sa bawat araw, sa bawat oras, bago ko matulog sa gabi, yan po ang aking hinihiling. Ang makamtam ko po, yung mga kapangakuan na sinasabi ng ating Ama. At iyon po ay hindi pinagkait sa akin. Alam ko po na sa kasalukuyan ay tinatanggap ko na, sapagkat pinanghahawakan ko po ang mga banal na salita ng Ama, na kapag kakaro po minahal natin ang anak, minahal natin ang Ama. Pagkaro po tayo nagmahal sa Ama, minamahal natin ang anak. Sino man daw po ang magparangal sa anak, sigurado, pararangalan din po ng ating Ama. Iyon po ang sa tuwi-tuwi na ay siya kong ginagawa. At siguro po sa aking pananalangin, nililingap ako ng ating Ama, pinagpapala. Dahil matapos po na dumaan sa akin ang maraming pagdalisay, dito po sa kahuli-hulihang pagkakataon na ito hindi ko po ikinahihiya na sa akin pong kahirapan, nang aking magkasakit, nagpagamot po ako linggo-linggo. 1,800 po ang ibinabayad ko sa gamot. Yun po ay totohanang nangyari. Bawat linggo po bumibili yung anak ko 1,800 ng gamot. Pwera pa po yung parang nebulizer na ganong kalaking hinihitit ko. 1,900 po ngayon. Abede, ako po idinidiretso ko dahil
kung iyon ang kaloob sa akin ng Ama, tinatanggap ko po ng maluwag. Dahil ako po naman, sabi nga nung iba, sa kabiguan at sa tagumpay, tinatanggap kong hindi ko pinanlulo mo. Hanggang sa dumating po yung isang umaga, bigla na lang sumakit ang aking ulo. Nagkaroon po ako ng vertigo raw po pala yun, umiikit pong lahat na ganon. Nung primero po, hindi ko pinansin. Nung ikalawang sumpong po sa akin, talagang grabe na. Akala ko mayayari na ako. Pero nang ako po ay mahimasmasin, ay nandun pa rin yung aking matapat na pananalangin sa Ama na, Diyos ko, ituro mo po sa akin kung ano ang nararapat kong gawin. At sa akin pong pananalangin, para po bang merong lakas na nag-utos sa akin, anak, yung lahat ng gamot mong yan, dalhin mo, ipakita mo sa mahal na Apo. Yun po ang pumapasok sa aking isip. At doon din pong oras na yon, nung araw na yon, nagpunta ko rito at idinulog ko po sa mahal na Apo. Nang makita po ng mahal na Apo yung gamot, ang tanong sa akin, anak, ito bang lahat nito iniinom mo? Ang sabi ko po, opo. Naku, napakarami naman. Ang nasabi po ng mahal na Apo, hindi po kaya magkakontra-kontra. Talaga pong marami gamot. Yun lang po ang sinabi ng mahal na Apo, baka magkakontra-kontra. Ang tanong ko po ano po ba itutuloy ko yung mga gamot na yan? Hindi po ako ang magdidesisyong kayo. Yun po ang nasabi ng mahal na Apo. Nagtibay po ako, ipinasya ko sa sarili ko na yung mga gamot na yun hindi ko na muna iinumin at ang ininom ko po yung ibinigay sa aking gamot ng mahal na Apo na pito-pito. Ikalawa po, binanyusan po ako ng yelo. 3 kuwampong yelo ang ibinabanyo sa akin dito sa banyusan. Maniwala nga po kayo, mga minamahal kong kapatid, sa loob ng 3 araw na pagbabanyo sa akin, wala na po akong naramdaman at hanggang ngayon po, eto, kasama ninyo ko, malakas at araw-araw po, nagpupunta rito, basta kaya rin lang ng katawan ko na hindi masyadong mainit. Purihin po ang Ama. Wala pong ibang nagpalakas sa akin kung hindi ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at ginagawa pong kasangkapan ang taong kinalugdan ang mahal na Apo Konseng. Kaya sa atin pong lahat ng mga pasyenteng kapatid ko na nandirito, kung kayo po ay may karamdaman, huwag po kayong manlumo, huwag po kayong pahapo, at higit sa lahat po, magdasal kayo, tumawag tayo ng sama-sama sa ating Ama at walang paraan, pakikinggan tayo at lilingapin tayo. Yung pangako niyang kaligtasan, ibibigay po sa atin. Basta, tao sa puso ang ating paghingi ng awa sa Kanya. Hanggang dito na lang po at muli, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat po, Tata. Salamat po sa ibinahagi mo, kapatid. Tunay nga po na sa ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay, na pawang ikabubuti ng lahat ng kanyang mga anak ang kanyang nasa. At wala naman pong hinihinging yung material na bagay. Ang tanging lang po niya ang siya'y papurihan, pasalamatan at dakilain sa kanyang walang hanggang kabutihan. At ang pangako po niya sa huling sulat ni San Mateo na sinasabi niya, tandaan nyo, sabi niya, ako'y mananatiling kasama nyo. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Kapag kakapo hindi natin nakalimutan ang pangakong iyan, anuman ang dumating na ating buhay, basta't na hindi natin nakakalimutan ang kanyang pangakong na siya'y kasama natin, tawagan po natin siya, hingin ang kanyang patnubay, at siya'y tayo'y kanyang sasaklolohan. Ang tatawagin ko pong susunod, na isang alagad din, na alam kong ang alagad na ito ay meron na rin nakamtan sa isa pang sa pangako ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa katauhan ng alagad na ito na si Annabel. Hindi ko alam ang apelido. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng tema, pangako. Ang para sa akin po ang pangako. Nang po ako'y tinawagan ng Panginoon. Ang pinangako sa akin ay, tumalima ka lamang sa akin, ibibigay ko sa iyo ang ganap na kagalingan. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Maging hanggang ngayon, patuloy niya po kaming ginagabayan ng aking pamilya. Kamukha nga po nang naganap sa aking ama ng isang gabi. Ako'y kanyang tinawag. Pinuntahan ko po siya. Hindi po siya makahinga. Binigyan ko po siya ng 7 kalamansi at napakataas po ng kanyang BP. Hanggang kagabi, kaya po hindi ako nakatalimang muli. Masama na naman po ang kapakaramdam niya. Ganoon na naman po ang ginawa ko. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Nung pinabipi ko po siyang muli, mababa na po ito. Kaya tunay na buhay nga po ang Panginoon. Patuloy po ang kanyang pangako na ibinibigay sa atin lahat. Kaya kayong lahat, tayo po lahat, patuloy na tumalima sa kalooban niya. Muli, magandang umaga po sa atin lahat. Salamat kapatid. Tunay nga pong ating dapat panaligan ang pangako ng Panginoon, sapagkat ang patotoo sa mga sinasabi niya na ito'y katotohanan sa kanyang mga salita na ang sabi, mawala man ang langit at ang lupa, ang kanyang salita di magkakabula. Kaya po panaligan natin sa ating sarili at asamin natin na ang pangako ng ating Panginoon ay tiyak na mangyayari. Dangan nga lamang tayong mga nananalig sa Kanya ay maging matapat tayo at magpakatotoo para ang pangako ay makamtan ng tao. Ang susunod ko pong tatawagin na magbibigay ng patotoo sa mga ipinangako ng ating Panginoon na Kanyang nakamtan, walang dilit iba. Palakpakan po natin sa katauhan ni Lando Painor. Muli isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Sa akin po, nang ako po'y hirangin bilang isang alagad ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Honching, iisang salita ang binitawan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Kapatid, bakit hindi ka pa tumalima? Hindi ka pa gumanap sa inaata sa iyo? Huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Ang buo mong pamilya hanggang kapu-apuhan. Yaan po ay aking pinananganan sa aking sarili. At katotohanan po ang tinura ng banal na Espiritu at wala pong pagkabula. Ang pangakong yaon ay aking pong nakamtan. Una sa aking sarili,
Sa tinataglay kong karamdaman na halos ay 8 taon na po hanggang ngayon, taglay ko pa rin po ang karamdamang iyon. Subalit, hindi po niya ako pinababayaan. Hindi niya po ako pinahintulutan na lumunok ng anumang uri ng gamot na inireseta ng nutriengang doktor, liban sa dahon-dahon na hinahatol ng ating mahal na Apo Conching na kinulagdan ng banal na Espiritu. Sa tuwing aking pong maramdaman ang aking karamdaman, bagamat hindi nyo nasisilayan. Subalit, pag ito po ay dumarating sa buhay ko, dumarating po ang ako'y pinagbubuti ng ang halos ang aking po ipinapawis ay ganggabutil ng munggo. Subalit yun po hindi ko alintana, sapagkat ika nga po, tuwirang ko pong pinananganan ang salita ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sa tuwing na ganun nga po ang ginagawa ko, pag ako pinakararamdam ng para pong pahapdi ng aking tiyan, kinukurusan ko po ito ng 3 beses. Ilang saglit lamang po ito'y nawawala. Kalakip po nun ay ang pagtitiwala na ang aking Diyos na buhay na pinaglilingkuran ay batong walang katibagan. At hindi lamang po yun. Sa akin po mga anak, nakamtan na rin po nila ang ika nga po, hindi ko naman po sinasabing, ika nga po ay may mga kakayahan ng tuwiran sa kanilang buhay. Subalit sila po ay may kanya-kanya ng pamumuhay, may kanya-kanya na silang tahanan na hindi ko na po iniintindi pa. Kung kaya kami ng aking kabiyak ng puso ay malaya, sa amanda ko kami pumaroon. Higit sa lahat, sa banal na dambanang ito, sa araw-araw na ginawa ng ating Diyos na may kapal, naririto po kami. At magpahanggang sa aking pong mga apo, tuwiran po niyang hindi pinababayaan. Sa sandaling ang aking mga apo ay nakakaramdam mga karamdaman. Sila po ay dinadala ko rito, ihaharap sa mahal na Apo. Ang karamdamang iyon po ay dagli ang napapawi. Kalakip po ang aking panalangin at ang aking pananampalataya. Buhay na buhay po ang Diyos sa dakong ito, sapagkat sa habang kami po'y naririto ng aking kabiyak ng puso, masdan niyo po ang aking sarili, napakasigla ko. Subalit kung ako po inyong masusupresa sa aming tahanan, mainupo niyo ang aking karamdaman. Sabi nga po sa akin ng aking anak na panganay, kung nagpupunta po siya rito at nasisilayan niya ang mga ginagawa ko rito, isang araw, binanggit niya sa akin, "Tatay, para ka lang ikang nagdadahilan. Pag handito ka, ba't ganyan ka lumakad? Pero kung hando ka sa dambana, kung makasayo ka, akala mo wala kang alang ng katapusan ng iyong kalakasan." Totoo po yun. Hindi ko nga rin po malaman na kung bakit po ako ititindig sa araw-araw dito po sa ating harapan. Ano man pong haba ng ating pagjo-joy song, sa akin pong pakiwari habang nagtatagal, lalo pong gumagaan ang aking pakiramdam. Yan po ay katotohanan na ang tinura ng banal na Espiritu, ako'y hindi niya pababayaan kailanman. Maraming salamat po. Salamat kapatid. Sariwang-sariwa sa iyong puso't isipan ang pangako ng ating Panginoon na dapat lang napanaligan at asahan sa ating buhay. Ang kapatid po natin na si Lando Painor ay isa sa mga inahangaan ko sa kanyang pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Sa kabila ng kanyang nararamdaman sa katawan, hindi po siya talagang umiinom ng gamot na nabibili sa alinmang binibilihan. Ang tanging pong inaasahan niya ang salita ng ating Panginoon, ang kanyang pangako na siya'y hindi pababayaan, na siya'y pagagalingin sa kanyang karamdaman, sapagkat isa po siyang matapat na lingkod dito sa dakong banal. At ngayon po mga kapatid, sa inyong narinig, ay nais ko rin pong ihayag sa inyo ang aking katauhan. Habang wala ang mahal na Apo,
sasamantalahin ko na po. Sa mga ilang buwan na nagdaan, sa aking pagpapabendisyon sa mga hinirang na ginagamit ng Espiritong Banal, hindi lang minsan o makalawa tinuran sa akin ang katagang hindi pangkaraniwan. Nasasabi ko pong hindi pangkaraniwan sapagkat para sa akin ay isa sa pinakamahalagang bagay na ipinagkaloob sa akin ng Ama, ang salitang iyon. Ang salita pong tinuran sa akin, anak, sabi niya, kay palad mo. Hindi ka pa isinisilang, nakatatak na sa aking mga palad ang iyong pangalan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay na kay buti niya, kay dakila niya. Sa mga narinig ko po sa Kanya, ako'y naluha sa kagalakan. At ang sabi ng aking kapatid na nagbebendisyon sa akin, talagang nakatutulo ng luha kapag ikaw ay sobra ng galak. At ang sinabi ko po sa Kanya, puro papurit para salamat. Ang nasasabi ko, salamat po Ama. Salamat po, salamat po. Ganyan po ang nais ng Ama, mga kapatid. Sa nakakamtan nating biyaya o anumang bagay na kabutihan, ang intanging inihintay lamang niya ay ang papuri at pasalamatan siya. Hindi po siya nangihingi ng material na bagay na para ibalik natin sa Kanya. Ang tanging hinihintay nga lang po sa atin, walang humpay na papuri, walang humpay na pasasalamat sa dami ng biyayang pinagkakaloob na sa atin. Yun lang magising tayo sa ating pagtulog sa magdamag, namulat ang ating mga mata, nasilayan ang kaigandang umaga, na siya rin ang may gawa. Dapat ipagpurit pasalamat sa Kanya. Nang walang katapusang papurit para salamat, nalulugod po siya noon. Katulad nga ng sinabi ng kapatid na Lando, nakalulugod sa Ama ang ibinibigay niya sa ng mga papuri para salamat sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. At habang wala po ang ating mahal na Apo, nais ko pong maghandog ng awit na pasasalamat sa ating Panginoon. Sana po pagbigyan nyo na ako. Bunga lang po ng aking kagalakan na aking natatamo sa dakong rugal na ito. Maestro, pasasalamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Kailanman sa iyo ay hindi
nabibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At ngayon po mga kapatid, habang wala pa ang ating mahal na apo, tatawag po tayo ng isang magpapahayag sa kadakilaan ng Ama. At mayroon pong nagbo-volunteer. Palakpakan po natin ang ating buhay na kapatid sa katauhan ni Amang Lagman. Magandang umaga po sa katanghaliang ito. Kagabi po nagpasalamat na ako sa Panginoon, pero pagkagising ko po kanina umaga, talaga pong ngayon ang birthday ko, muli nagpasalamat ako at muli magpapasalamat ulit ako sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa 60 anyos na pinagkaloob po sa akin. Salamat po. Maraming salamat po. Alam niyo po mga kapatid, kaya sobrang pasasalamat ko sa Panginoon. Kasi kala ko di ko aabutin yung 60. Kasi po yung mga kapatid ko, yung unang namatay, 45 lang. Pagkatapos po, yung sumunod na kapatid ko, yung panganay namin, lalaki rin, 55. Tapos po, yung sumunod na kapatid ko lalaki rin, 59 lang po. Nung po ako yung ma-stroke, kala ko po masasama rin ako sa edad nila na bata pong namatay. Pero napakabait po ng Ama sa akin. Dahil po, ngayon po 4 na taon na ako binuhay niya. Kaya po, walang hanggang pasasalamat po sa Panginoon. At sa ating mga alagad na nananalangin din po na ako po gumaling sa aking mga kapatid na Kaps. Alam niyo po, yung pong hindi nakakaalam, kagaya nga po nung sinabi ko kay tatay kagabi, ako po talaga nung daling dito, naka-NGT po. Tapos po may may naduduling. Saka po itong kabiyak ng mukha ko nito, talaga pong walang pakiramdam to, saka yung kabiyak ni Re. Hindi naman pong kabiyak nito, ito yung hindi ko maitaas at hindi ko mailakad. Naka-wheelchair po ako nang daling dito. Sinisinok po, tapos tumutulo yung laway, nakangiwi, hindi nakapagsasalita. Pero ngayon po, kitang-kita nyo, parang walang nangyayari sa akin, poging-pogi pa. Marami nga pong ayaw maniwala na 60 na ako Pero inaamin ko na po, nasisenta na ako yun. Nakahilera na po ako doon sa mga kapatid kong Kaps. Kaya lang po, kahit di ko i-ring at saka kay Tata Amang, hindi pa dahil mag-80 na sila. Ako 60 pa lang Kaya kapatid na Guido, ayun, medyo humihilera na ako dahil 60 na po ako. Masarap po pala yung maging 60. Kasi po, ang kasarapan, edad lang yung tumatanda, pero ang mukha, hindi tumatanda. Kasi po, lagi po tayo sa Ama, umaasa. Kaya po, yung pong mga alagad natin, yung pong mga tigasunod, yung pong mga Kaps, mga choir, tingnan nyo po sila hanggang ngayon, magaganda. Pero may mga edad na rin sila. Salamat po. Hindi ko po kayo nakakumbida kasi po kahapon alam ko po talagang wala akong handa dahil nasabi ko na nga po noon na yung pangahanda ko naipagawa ko sa bahay ko. Pero napakabait po ng Ama. Sinupresa po ako ng aking mga anak, ng aking asawa. Sipin nyo, alas 3 ng madaling araw kahapon ginigising ako ng misis ko. Sabi niya, paandarin mo yung tricycle at bumili tayo ng baboy. Ano mo kay baboy? Pinabibili ka nung anak mong babae. Sabi nga nun. Kapo.
magbe-birthday baka ako ko. Sabi ko gano'n, di na surpresa nga po na Timano sumayad sa akin yung ako talagang maligaya sa mga anak ko. Yun naman pong anak kong lalaki, meron pong nagbigay sa kanya, yung binanyata niya. Yung po bang baboy na Tagalog na parang baboy damo. Ang timbang lang po pala, kabe, tinanong ko sa miss ko. 17 kilo lang pala, 17 kilo. Tapos may kambing pa, na mas malaki po yung kambing kaysa doon sa litsunin. Kaya po kapon, masayang-masaya po ako, pero naalala ko po kayo. Po kayong mag-alala, marami pa akong birthday na darating. At patuloy akong bibigyan ng Ama ng birthday. Yun lang po't maraming salamat. At saka po pala, si kapatid na Alan handugan daw ako ng awit. At saka si kapatid na Mirna. Kapatid na Mirna po. Ay. Sanchez. Patawad anak, wala ako sa sarili ko. Galak po kasi ako kaya hindi ko nakita paano ninyo natapakan ko tuloy. At maraming salamat po sa ating Panginoon at sa kapahintulutan ng ating mahal na kapatid na facilitator. Aawitan daw po ng kapatid na Ala, ng kapatid nating si kapatid na Amang. Happy birthday kapatid at sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan. Ito pong awiting ito iginayak ng kapatid nyo sa inyo. Kumbaga ako po'y makikiawit sa kanya para ko na rin kayong naawitan. Ano? Salamat. At para po sa inyong lahat, hindi lamang sa nagdiriwang ng kaarawan. Kasi talagang itong kapatid natin na to kausap niya yung pasyente na yung kahapon. Anak, totoo yung binabahagi niya. Kayo po. Kung saan-saan pong parte ng katawan may nakalawit. Ano po? Kaya hindi na po ako magbabahagi kung paano po yung mga binahagi ng mga kapatid. Gayon din po ang aking sagarang sa akin. Inaasam na makamtamang kalwalhatian, kaya magsusumakit na makatupad ng buong katapatan sa Panginoon. Kaya po, kung paano ko naririnig ang mga bahagi nila at ang ating facilitator, walang hanggan daw pong papurihan at pasalamatan ng Panginoon. Kaya po, narito po ang awitin namin. Mahal na mahal ang Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo.
habang buhay, ang buhay ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ganyan ka kamahal ng Ama. Kung paano mo siya minamahal, ay mahal na mahal na rin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, ang buhay ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Nanay Mirna. Salamat po, Panginoon. Alam niyo po, talaga po yung kanta na yan, talaga pong kahit po ako nag-iisa sa tricycle, kasi po, iyan yung bungad na pag sinaksak ko yung stereo ko, yan po yung bungad na kanta na yan. Kaya po, kahit ako lang po sa tricycle, damang-dama ko po ang pagmahal ng Panginoon. Kaya po, mahal na mahal ko po siya. Handa po ako talaga maglingkod sa Panginoon. Hindi ko na po ipagpapalit ang Panginoon sa ibang bagay. Ang Panginoon na lang po. Kaya po, mga kapatid, sana po, madama rin niyo po ang Panginoon na kagaya ng nadadama ko. Yun lang po't maraming salamat. Salamat din po sa Ama at sa inyong lahat. Salamat kapatid. Belated happy birthday sa iyo. Mga kapatid, maraming salamat po sa mga nagbahagi. At ang akin pong maiiwan sa inyo na bilang pagninilayan sa ating buhay, kung tayo ay nasa ating tahanan at tayo walang ginagawa, matapos nating manalangin, patuloy po tayong magnilay.
para lubusan nating makilala ang kahiwagaan ng ating Panginoon. Tayo po'y magsitayo na at awitin natin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon.